lumabas doon na nakaranas din ng hirap patulad ng dinanas ko, na magkaroon din ba sila ng pagkakataon sa buhay na mamuhay na normal? Pasensya na po, ha? Pag naalala ko yung mga yun, hindi ko talaga mapigilan. Yung puso ko parang may pressure ba? Hello guys, this is Arlene Stone, mga kaibigan, mga kababayan. This is Arlene Stone from Minnesota. Gusto ko lang share sa inyo itong aking kapaligiran for now. Ito po yung aking kapaligiran, frozen, di ba? Kita nyo, frozen. Parang parang si Kibuloy. Tsaka yung mga niya, mga assets niya dito. Tsaka yung kanyang operations, frozen din. Katulad ng aking kapaligiran. Frozen. Diba? Ito yung ito yung Minnesota, guys. It's very beautiful kung nag-i-snow siya. Ako ay papunta sa aking appointment. At ako ay nagda-drive. At because I work from home, I work remotely, so it's my break time, kaya ako ay papunta sa aking appointment for an hour, and then balik na naman sa sa trabaho, balik sa bahay. Kaya nilulubos-lubos ko na kasi today I have assignment, I have due date to meet. So habang bumibiyahe tayo, kailangan natin na tawag nito, multitask. Ganito ang buhay dito sa States. You have to be the master of change and master of multitasking. Kasi walang katulong dito, walang driver, walang walang tagalinis ng bahay. Ikaw lahat. Ikaw ang kayod para sa pagbayad mo sa bills. Kayod ka rin sa bahay mo para laging malinis. Kayod ka rin para i-enhance mo yung personal enhancement. Knowledge, ability, skills, developing new skills. Kung hindi ka marunong mag-multitask, wala ka talagang maabot sa buhay. Kasi we all have 24 hours. We all have 24 hours. Wala namang isa sa atin na exempted na merong 48. Diba? So it's just the matter of how we manage our time. So ganito yung this is how I manage my time. Pag nagda-drive ako, minsan meron akong kausap sa phone, meron akong ka-meeting. Katulad nito, habang ako ay nagda-drive, nakikipag-usap din sa inyo. So now, gusto ko lang sagutin yung tanong sa akin sa Facebook at saka sa YouTube. Merong nagtanong sa akin bakit daw yung victims ni Kibuloy are as young as 11 years old. Saan daw yung mga magulang noon? Diba? It's a good question. Kung ganito po kasi yun, sa kingdom po ni Kibuloy, sa kingdom ang tawag ko dyan kasi doom yun yan. Sa kingdom po ni Kibuloy, meron pong every year merong youth camp, meron silang mga event, diba? Meron din silang adult camp at meron din silang children's camp na ginagawa. So yan pong children's camp po,
Diyan po sila nagpapadala po yung iba't ibang lugar, iba't ibang bansa ng mga delegates nila. Katulad ng youth camp, iba nagpapadala yung mga delegates nila from Ukraine, from Russia, from the US, from Canada to the Philippines para umattend po ng mga camp na yan. O ganun din sa children's camp. Yung mga yung mga magulang, mga parents ng mga bata, sila po ay nagtitiwala sa mga coordinator tsaka kay Kibuloy kasi nga son of God nga siya. Holy daw, hindi kayang gumawa ng karumal-dumal, kaya yon naniwala. So pinagkatiwala yung mga anak nila, pinadala sa tawag nito sa Davao para umattend ng children's camp. Pagdating po doon sa Davao, habang nagka-camping po yung mga bata, iniispata na po ng mga coordinators at saka ni Kibuloy yun kung alin yung mga bata na gusto nilang ipaiwan sa compound. Tapos ino-offera na po nila yung mga bata at saka yung mga magulang na sila na yung magpapaaral ng mga bata. Sponsor daw po sa sa Kingdom. Kasi meron na po silang paaralan, yung JMC. Doon daw po nila papaaralin yung mga bata. Tapos habang pinapaaral po nila yung yung mga bata doon sa JMC, totoo naman pinapaaral nila, pero kumukolekta po sila ng mga ng mga benefits ng pera po sa government natin. Kiniklaim po nila yan kasi 'di ba merong laws dyan sa Pilipinas na kapag yung estudyante ay grade 12 below, meron po silang natatanggap from the government. So the more bata po na inisponsoran ko nila, ay the more money they get from the government. But at the same time po, yung mga bata na yon ay subjective po sila sa abuse. So bawal po silang makipag-usap sa opposite sex, bawal po silang mamuhay as a normal children. Ganun po ang sitwasyon doon. At pagka yung bata po ay puti, galing Russia o Ukraine, o kaya may halong puti, o kahit yung yung mga purebred Filipino na maganda, kasi marami namang mga Filipino, purebred na Filipino na magaganda, di ba? Inispatan na po yun. Nilalagay po yun sa isang room sila. Tapos kasama po nila yung yung mga pastoral. Sila po yung tinatawag na tawag nito yung scholar daw ang tawag sa kanila. Tapos iniispatan na po yan kapag malapit na po yung menstruation ng pagka malapit na po yung menstruation, minomonitor na po yan ng yung mga nagtitrain sa kanila. Iniispatan na yan. Tapos pagka nagkaroon na ng unang menstruation, meron ng schedule yan kung kailan yan maging pastor duty, isasalag sa pastor duty. Yung iba po doon ng mga bata, ito po ay base sa sa interview ko sa kanila sa mga natulungan ko na in-interview ko. Kapag po, kasi bata, wala naman yan sa pag-iisip nila. Imagine 11 years old, 12 years old, wala yan sa pag-iisip nila, kasi at the same time they trusted Kibuloy, kaya nga merong training na kailangan maging malapit na muna sila kay Kibuloy para hindi po sila yung walang gap pa, walang tawag nito, hindi majahi kung sa Bisaya pa, really ma-feeling of jahi gani. So kasi use na yung bata na magiging malapit kay Kibuloy,
Ang ginagawa po nila, yung meron pong isang pastoral na yung inner of the innermost na nasa loob na ng kwarto ni Kibuloy. Tapos pine-prepare na yon. Habang yung yung isang bata na isasalang na, pinapaligo na po nila yon. Binibigyan ng certain shampoo tsaka conditioner na gusto ni Kibuloy yung amoy. Tapos kung ano yung isusuot niya na pajama. Tapos pinapapunta na po yun, bago pinapa-blower pagkatapos maligo, pinapa-blower na yung buhok. Tsaka gamit ng tawag nito, ng Victoria's Secret na tulon. Pambabae. Pagkatapos nun, pinapapunta na po siya doon sa room ni Kibuloy. At siya po ay sasalubungin ng inner of the innermost. Yung mga bugaw ba? Sinasalubong na sila ng mga bugaw. Tapos sinasabihan na, ini-instructionan kung anong gagawin doon sa loob. At kailangan, in-instruction din na kailangan sumunod sila. Ayaw silang lumaban. Yung bata, di ba, hindi naman alam kung anong gagawin doon sa loob. Sinasabihan po na handa ka na bang ialay mo ang sarili mo para sa ama sa pamamagitan ng anak. Hindi naman alam ng bata kung anong ibig sabihin nun. Tapos yun, pinapaano doon sa higaan. Pinapahiga. Tapos, pag nandoon na yung bata, kung saan-saan na nakarating yung kamay ni Kibuloy sa parte ng katawan ng bata. Syempre, ikaw bata, tatayo ka, tatakbo ka. Pag tumakbo ka, kalaban ka na ng lahat ng mga pastoral. Either innermost or inner circle. Wala nang kakausap sa'yo. Hindi ka nakausapin ng ilang buwan, ilang taon hanggang mag-change yung yung mind mo. Susunod na isalang ka, hindi ka natatakbo. Kasi yung rape daw, pagka ginalaw ka ni Kibuloy is privilege yan. Privilege mo daw yan na ma-rape ka ni Kibuloy. Kasi anak yan anak daw yan ni Satanas pala. Kaya ganon. Privilege ba yan? Ni-rape ka na, privilege pa, mga gago. Ay, ako, Diyos ko. Talagang ako pagka naisip ko yan. Kasi nung time po na na bago bumili yan si Kibuloy ng kanyang eroplano, magkasama po kami noon mag-decide. Kasama ko po yung aking anak na babae. 2 years old pa lang yun kasi yung husband ko nga, pilot. Yung ex-husband ko, pilot siya. Nagpatulong si Kibuloy na ay i-check yung eroplano na bibilhin sana niya. Sinama kami, nag-fly kami from LA to Las Vegas. Tapos magkatabi kami ni Kibuloy that time. So nag-joke ako, sabi ko, sir, pwede bang ako mag-apply ng flight stewards mo kasi meron ka namang aeroplano, kung bibilhin mo to, pwede ba ako mag-apply, sir, ng flight stewards? Sabi pa naman sa akin, no, hindi ka na pwede kasi may asawa ka na. Pero gusto kong ialay mo sa akin yung anak mo. Yan si Jaylin. 2 years old pa yung anak ko. Hindi ko naman inisip kung ano ibig sabihin nun. Kasi wala nga talaga akong alam na may mga ganung nangyayari sa loob. Sinagot ko siya. Sabi ko, sir, sige po, pag-isipan ko po. Kasi sabi niya, alam mo, Arlene, yung tinalikuran mo yung commitment mo sa Panginoon. Kailangan mong ialay yung anak mo sa akin. Parang kapalit ko raw. Babae yung anak ko, 2 years old. Hindi ko naman inisip, kaya ganun yung yung response ko sa kanya. Sabi ko, pag-isipan ko po, sir. Tapos nung sinabi ko yun na, lagi nang nilalagay sa isip ko na kung ayaw sumama ng asawa ko sa Davao, kasi nga gusto niya na mag full time kami kahit ilang anak pa daw ang meron ako, kaya niyang paaralin.
kaya niyang suportahan. Kasi gusto niya ibibigay sa kanya. Palit ko nga. O yun. Kaya sabi niya, kung hindi daw papayag yung asawa ko, iwalayan ko. Kasi susunod naman daw yun. O yan po ang yan po ang sinabi niya sa akin. Ito yung itsura ko ngayon, walang ka-makeup oh. Kasi walang nagbigay ba naman ng stars. Wala tayong pambili ng makeup. Joke lang ha. So, sinadya ko to na walang makeup kasi meron din nag-message sa akin. Sabi, tinanong kung ako daw ba ay Filipino or kana. Alam niyo po, kana lang po yung aking buhok. Pilipino po ako, purebred. Although merong konting dugo na siguro isang kutsara na dugo galing Spain. Kasi yung tatay ko maputi merong halong Spanish blood. O syempre, pero tatay ko yun, nahaluan na rin yun ng ibang dugo. Kaya yung naiwan sa akin, isang kutsara na lang. Kaya ganito na itsura ko. So ito guys, Thursday dito, wala tayong makeup ngayon kasi gusto ko lang i-prove na our credibility should not be based on how we look. It should be based on what kind of principles we have, what characters do we have, and yan po sana ang basehan ng credibility ng tao kasi lahat ng bagay po ng mga nakikita natin yung beauty, yan po ay magbabago, like me, I'm not getting younger anymore and I know there's a lot of people who are more attractive than me, they are more prettier than me and that's okay, I am happy of what I have. Ito yung binigay sa akin ng Panginoon, happy ako, yes, it makes a difference to have, beautiful face. Kasi parang parang power ba? It enhance on how you project yourself and how other people sees you. Pero, ang importante po para sa akin, hindi po yung panlabas na itsura natin. Ang importante po sa akin, yung nasa loob. I hope people will see me through my heart and not through my face. Kaya gusto kong ipakita sa inyo yung totoong itsura ko na wala akong makeup pa. Hindi naman ako kagandahan, but I am happy with myself. Kasi alam ko kung anong nasa loob ko. Alam ko kung ano ang nasa puso ko. So yan po ang dahilan. So maraming salamat po. Alam mo, napaiyak talaga ako kagabi, napaiyak ako kaninang umaga, napaiyak ulit ako sa mga sa support na ibinigay pa ninyo sa akin, sa pagtiwala ninyo sa stories. Alam nyo yung mga stories na naririnig nyo sa akin dyan, sa mga posts ko sa Facebook. That's just scratch of the iceberg. Marami pa pong story na gusto kong i-reveal, but I cannot reveal as of now dahil sa sitwasyon natin. Ayaw ko naman na maputulan ako ng dila pa dahil I reveal so much. So ang kaya ko lang i-reveal, yun po ang i-reveal ko. Pero yung hindi ko i-reveal yan. Sa tamang panahon din, i-reveal ko rin. At ako po ay nagpapasalamat talaga sa inyo sa mga support. Grabe. Napaiyak talaga ako. Hindi ko naman akalain na ganito yung nangyayari. Kasi nung ako po ay unang magsalita, mag-isa lang po ako noon. Talagang binaha po ako ng mga batikos sa mga cyber warrior ni Kibuloy. Pero ako po ay naniniwala na merong tatayo na magiging kasama ko. Hanggang naging 2 kami. Naging 3.
naging 4 hanggang naging 30 hanggang umabot kami ng ilang hundreds, siguro mga 200 kami. Tapos ngayon po kasama ko na po kayo. You know, I have thousands of followers na naniniwala sa akin, naniniwala sa stories namin. So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng support ninyo sa akin, sa amin. Sana po ako po ay mag-isa lamang na gumagawa ng ganito. Nag-i-initiate kung paano po ako makatulong sa mga victims kasi ako lang naman kasi ang very loud na nagsasalita kaya yung mga lumalabas na nangangailangan ng tulong, ako yung una nilang naalala, una nilang nakikita na posible na makatulong sa kanila. Kaya ko po ginagawa ito para sa mga panahon na yon ay meron po akong maitulong. Ilan na po ang mga natulungan namin, nakarating na po dito. Isa po ako sa mga tumulong sa kanila na makasecure ng pamasahe ng airfare papunta dito at magka-start po ng panibagong buhay. So limited naman po yung aking resources kasi empleyado lang naman po ako. Pero God is great. Siya po ang nagsusupply sa lahat ng bagay. Magkaroon lang po tayo ng desire na tumulong sa tao. So kaya ganun po, ito po ang ways of pamamaraan ko para ako po ay patuloy na makatulong sa kanila. Meron po akong Facebook page na talagang intended lang para sa cause na ito. Sa page na po yun, love lang po ang ini-spread ko doon. Wala po akong binanggit, wala akong about Becky Buloy doon kasi ayoko pong paghaluin yun. Kasi marami naman po akong mga followers na hindi Pilipino at hindi po nila naintindihan yung mga pinaglalaban ko, mga pinaglalaban natin. Kaya I try to be considerate po sa kanila at sa kanilang damdamin. Pero sa mga Pilipino po na mga kababayan ko na nakarinig, na naririnig at nare-relate po ang aking mga sinasabi, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa mga nagpapadala sa akin ng stars sa FB, marami pong salamat. You know, I don't wanna be emotional kasi pag nag-emotional ako ng ganito, naalala ko si Topacio, yung huli niyang yung huling nila, yung press con, nagpaiyak-iyak doon si Topacio, hindi naman bagay ang gago. Paiyak-iyak siya kasi protector siya ng mga kriminal. Kaya hindi ko, sorry po kung ako po ay medyo emotional. I am emotional kasi nagpo-pour talaga yung support niya sa akin, sa amin. Kaya marami pong salamat. Meron din po akong sinusuportahan dito na galing po doon. Hindi ko na lang po babanggitin. Pero pag narinig niyo po yung stories nila, maintindihan niyo po kung bakit ako ganito. You know, I am happy with my life. Meron po akong pamilya dito. Meron akong mga anak. Meron akong 2 anak. Masaya po ako. Successful naman po ako sa sa career ko, sa lahat ng mga ginagawa ko. Successful naman ako, but I cannot just
Yan na, be happy na ako lang. Gusto ko na yung mga lumabas doon na nakaranas din ng hirap patulad ng dinanas ko. Magkaroon din ba sila ng pagkakataon sa buhay na mamuhay na normal? You know? At mamuhay ng masaya na kasama ang pamilya, kasama ang mga anak. At ang anak ay mabigyan din ng pagkakataon. So, salamat po talaga sa inyong lahat. Pasensya na po, ha? Pag naalala ko yung mga yun, hindi ko talaga mapigilan. Yung puso ko parang may pressure ba? So sige na, salamat sa lahat. Thank you for following me and sharing my posts, sharing my video, and thank you for, spreading awareness. Sana yung mga experiences namin, mga sinabi ko ay magiging aral pa sa darating pa na panahon. Kasi alam ko naman, Kibuloy is not the last one that will come. Na scammer. Meron pang susunod dyan. At sana, ang future generation natin ay magiging wise sila. Lahat naman tayo hindi mananatili sa mundong ito forever, lahat tayo ay aalis dito. Gusto ko lang naman na pag ako ay umalis na, yung experiences ko, yung stories ko magiging aral sa ibang tao. Salamat po sa lahat. God bless po. Okay? Thank you for following me and supporting me. Bye-bye. Yo, what's up mga tropa peeps? So, medyo nadala kasi ako dun sa sa pagluha ni Ma'am Arlene Stone. Salamat nga pala sa video niya, sa video na ating napanood. Imagine niyo po ito, si Miss Arlene Stone, never siyang naging, kumbaga, never siyang nagalaw ni Kibulok. Hanggang dun lang siya sa alalay ng mga ginagalaw ni Kibulok. Pero ganito na po ang trauma na inabot niya. Ganito na ang kanyang luha, ganito na ang kanyang pag-iyak. Ramdam na ramdam ko yung kanyang panibugho na naranasan niya yon sa kanyang buhay. Sino ba naman tao ang gusto yung maranasan yung ganitong klase ng buhay na ikaw ay gagamitin in the way na para kumita ang ibang tao? Magtatrabaho ka, mamamalimos ka, magtitinda ka ng otap, magtitinda ka ng hopya, ng puto, para sa kita ng ibang tao, hindi para sa iyo, hindi para sa pamilya mo. At eventually, kapag ginalingan mo, pwede pa na ikaw ay maging parausan. Imagine niyo po kung gaano kahirap. Kaya alam niyo, sa totoo lang, ilang beses ko na itong sinasabi, hindi natin maintindihan kung bakit may mga taong nagtatanggol kay Kibuloy.
Isa sa mga dahilan na alam natin, pere. Kaya nila pinagtatanggol si Kibuloy dahil sa pera. Pero bukod doon, bukod sa pera, ah, paano nila naaatim na ipagtanggol ang isang manyakis na katulad ni Kibuloy na may mga kwento ng mga kababaihan na katulad ni Miss Arlene Stone na ganito ang sinasabi. Paano naaatim ito ng mga lalo na ng mga kalalakihan na katulad nitong si Robin Padilla, 'di ba? Si Bato, si Bongo. Kasi maaaring kapag kaharap nila iba si Kibuloy eh. Santo-santuhan, hindi makabasag pinggan, napakalinis, napakaputi ng kanyang mga kasuotan, walang kamantsa-mantsa. Hindi naman nila to katabing matulog sa gabi. Hindi naman nila to katabing gumising sa umaga. Pero 'di ba kung ipagtanggol nila, abot langit, kulang na lang, kulang na lang ay gawin nila itong Panginoon. Maaaring kilala nila si Kibuloy eh, simula siguro sa 8:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Pero what if yung 10:00 ng umaga, ng gabi, 10:00 ng gabi hanggang 8:00 ng umaga, iba yung katauhan ni Kibuloy. Iba yung pagkatao ni Kibulok. Doon na lumalabas ang kanyang kademonyuhan, ang kanyang pagiging hayok sa kapirasong laman. 'Di ba? Etong mga mayayaman naman 'to, marami naman pera tsak 'to, 'tong mga senador na 'to. 'Di ba? Pero hindi natin malaman kung bakit nagagawa nilang ipagtanggol 'to, 'tong si Kibuloy. Yung mga vlogger, yung mga news anchor, alam natin pera yan eh. Kasi malaki bayad. Alam natin yun. Kapag sinabi nilang wala silang bayad dyan, biro mo nagtatanggol ka ng kriminal. Wala kang bayad. Mapapanood ng buong pamilya mo, pinagtatanggol mo yung manyakol na kriminal. Diba? Bumubulog gabi-gabi ng iba't ibang babae. Mga mga bubot pa. Tapos makikita yan ng anak mo, pamangkin mo, inaanak mo, ang pinagtatanggol mo yung manyakol. Tapos wala kang bayad, wala kang kita dyan. Sus, tarantaduan yun. Maaring kahit si Digong kilala niya talaga tong si Kibulok eh. 'Di ba? Pero hindi siguro sa pagtabi sa pagtulog. Alam ni Digong kung gaano kamanyakol etong taon to, pero pinagtatanggol pa rin. 'Di ba? Alam niyo kung bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang isa ako sa malapit sa biktima. Isa ako sa mga kapamilya ng mga biktima. Kasi may nanay ako eh. Babae ang nanay ko. Meron akong kapatid na babae. Meron akong pamangkin na babae. Meron akong inaanak na babae. And most especially, meron akong anak na babae. Kung ako yung nasa mga sapatos nila ng mga biktima ni Kibuloy, kung ako yung nasa sapatos ng pamilya ng mga nilapastangan ni Kibuloy, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Kaya nga ako dito kay Miss Arlene Stone. Nung nakita ko tong video niya na ito, ang una ko nakita, ang una ko nakita yung snow. Sabi ko, oh, nagdadrive siya, may snow, okay ka ako. Hanggang nalibang na ako, pinapakinggan ko siya, at nung malapit na sa dulo, napaluha siya. Ginawa ko lang siyang parang radyo eh, nakikinig ako habang may ginagawa ako. Parang gumaralgal yung boses niya, tas tinignan ko. Umiiyak na. Diba?
Alam niyo dakila si Miss Arlene Stone kasi nakalaya na siya, wala na siya sa buhay ni Kibulok, maganda na buhay niya sa Amerika, she's coping up with her life, 'di ba, doon sa Amerika. Pero 'di ba, ang kanyang goal, ang kanyang advocacy, yung mga kababaihan na natira doon sa KOJC compound na binubulog ni Kibulok gabi-gabi, ang gusto niya matauhan ng mga ito at masave. Kasi they were brainwashed. Ah, they were maligned para maging karausan ng tinatawag nilang son of God pero son of devil pala. Son of lust. Son of lust itong taong to. Nilukuban ng kamunduhan, nilamon ng kamunduhan. Baka maaari, mga early days ni Kibuloy bilang leader ng KOJC, baka diyan talagang maganda pa ang kanyang saloobin, maganda pa ang kanyang ginagawa, ang kanyang goal ay talagang mapag-aral ang mga kabataan, makatulong sa mga pamayanan. Pero siguro nung nakita niya yung pagkakataon na kayang-kaya niyang lasunin ang kaisipan ng mga tao at gawin niya ang panlalamang na ito sa mga binubulog niya. Doon na naging demonyo si Kibuloy. Doon na siya nakakita ng pagkakataon, bibigyan ko ng babae ito para pag may nagreklamo sa mga ginagabi-gabi ko, mababasura lang ang kaso ko. Walang maniniwala. Bakit ipagtatanggol ako ng pinakamalaki, pinakamalakas, pinakamakapangyarihan na politiko sa Pilipinas? Sino mga kinakaibigan niya? Sino mga kinakaibigan niya? Presidente. Si Gloria. Tinropa niya si Gloria. Si Digong. Best friend niya. Sino ba naman magrereklamo kapag ikaw ay spiritual advisor ng presidente? Kayang-kayang ibasura ang kaso. Diba? Kaya alam niyo po, tama yung sinabi ni Miss Arlene Stone. Hindi tayo dapat huminto dito sa porke tayo maganda buhay natin, porke tayo malaya, hindi tayo napeperwisyo ni Kibulok, 'di ba? Paano na lang yung mga nandoon na patuloy na napeperwisyo dahil po sa trauma na sinapit nila, takot, sakit ng katawan, sakit ng puso, at hindi makapamuhay ng maayos dahil po sa dinulot na peklat ng ginawa ni Kibulok. Buti na lang meron tayong General Torre. Buti na lang ang presidente natin si PBBM. Dahil kung iba po ito, kung kaalyado po ng mga Duterte, ang presidenteng nakaupo ngayon, baka 2045 pa natin malaman itong mga expose na ito, itong mga kababuyan na ginagawa ni Kibulok sa mga miyembro niya, lalo na po sa mga bubut pa. Diba? So, salamat kay Miss Arlene Stone. Mas lalo akong napukaw, mas lalo akong nagising na talaga pong demonyo pala talaga to. Halimaw po itong tao na ito. Diba? Sana mapanood din ng ibang vlogger itong vlog ni Miss Arlene Stone. Sana mapanood pa ito ng mas maraming tao. Sana mas makita pa ito ng mas nakakaraming Pilipino para malaman po nila na ang kanilang pinagtatanggol doon sa Liwasang Bonifacio, ang pinagtatanggol nila sa mga nakaraang hakbang ng maisog ay isang halimaw. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo at chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.